Nagtatrabaho si William bilang isang inhinyero. Araw-araw ginagawa niya ang parehong mga bagay, parehong mga ulat, parehong mga problema, parehong mga gawain na paulit-ulit. Habang lumilipas ang panahon, naramdaman niya ang matinding stress at pagkabagod, na para bang unti-unting nawawala ang kanyang sigla at passion sa trabaho. Minsan, habang nakatingin sa mga plano sa kanyang mesa, bigla niyang naisipang magpahinga at umalis, pumunta sa malayo kahit sandali lamang, para makapaghinga. Nagdesisyon siyang mag-leave sa trabaho at magmaneho palayo upang pansamantalang makatakas sa ingay at kaguluhan ng buhay konstruksyon, at sa wakas ay makahinga, kahit sandali lamang, sa isang tahimik at malayong lugar. Pagkatapos ng 3 oras ng tuloy-tuloy na pagmamaneho, parang hinahabol ni William ang katahimikan sa bawat pag-ikot ng mga gulong. Habang umaakyat siya sa gilid ng bundok, napansin niya ang isang maliit na tindahan ng kape na tila nakabitin sa itaas ng mga ulap na may balkonahin na tanaw ang malawak na lambak sa ibaba. Gumawa siya ng biglaang desisyon. Hihinto siya, hindi lang para uminom ng kape, kundi para huminga, maramdaman, kahit sandali, na may buhay pa rin siya sa labas ng trabaho. Nagpark si William sa kape at umorder ng isang tasa ng kape. Habang nag-iisa sa tuktok ng bundok, tahimik niyang pinagmamasdan ang kahangahangang tanawin. Ang mga ulap na dumadampi sa mga tuktok, ang malamig na hangin na humahaplos sa kanyang balat. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya'y huminto ang mundo at siya'y tunay na nasa kapahingahan. Habang umiinom ng kape si William sa tuktok ng bundok, natanaw niya ang isang napakagandang babae. Naakit siya sa kagandahan nito, na para bang prinsesa mula sa isang kaharian. Lumapit si William sa babae at magalang na ibinakilala ang kanyang sarili. Nalaman niya na ang pangalan nito ay Madeline. Habang nag-uusap sila, kapwa nila naramdaman ang kaginhawahan sa isa't isa na para bang matagal na silang magkakilala. Tuwing umaga, umaakyat si William sa tuktok ng bundok na may sabik na pag-asa na makita muli si Madeline. Doon sila nagkikita, nagbabahagi ng mga kwento, at sa bawat sandali na magkasama, parang humihinto ang mundo. Habang lumilipas ang mga umaga nila sa bundok, unti-unting nahulog si William kay Madeline. Umabot ito sa puntong hindi na lang siya basta nasasabik na makita ito. Nagsimula na siyang mangarap na isama siya sa lungsod kung saan siya nakatira. Isang umaga, nag-ipon ng lakas ng loob si William upang anyayahan si Madeline na sumama sa kanya sa lungsod. Nangako siyang aayusin niya ang lahat basta't hindi sila maghihiwalay at mananatili si Madeline sa kanyang tabi. Inamin ni William kay Madeline na buo ang kanyang desisyon na isama siya pagbalik niya sa lungsod. Sa katahimikan ng umagang iyon sa bundok, nangako siyang mamahalin at aalagaan ito habang buhay kung papayag siyang sumama sa kanya. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ni Madeline na hindi niya maaring iwan ang bundok. Siya ay bahagi nito, isang tagapangalaga na lumilitaw lamang minsan bawat 40 taon, at ito lamang ang lugar kung saan siya pwedeng umiral. Inamin din niya na kahit siya ay nagtataka kung bakit nanatili siya ng mas matagal kaysa nararapat, nang dapat ay isang araw lang siya sa bundok. Nararamdaman ni Madeline na ilang minuto na lang ang natitira bago siya tuluyang mawala. Doon niya naunawaan ang dahilan kung bakit siya nanatili ng matagal sa bundok. Ito ay dahil sa tindi ng pag-ibig na ibinigay ni William sa kanya, isang pag-ibig na pumigil sa kanya na agad maglaho. Mahigpit na niyakap ni Madeline si William habang bumabagsak ang kanyang mga luha. Nararamdaman niyang nauubos na ang kanyang oras sa mundo. Kaya't ibinuhos niya sa yakap na iyon ang lahat ng hindi niya masabi.
Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa oras, kundi sa sinseridad ng puso. At ang tunay na pag-ibig ay may kasamang sakripisyo, kahit na masakit. Ang ibang tao ay dumarating sa ating buhay, hindi para manatili, kundi para turuan tayo kung paano magmahal. At walang pagkikita na aksidente lamang. Lahat ng bagay ay may dahilan. Ang alaala ng tunay na pag-ibig ay hindi kumukupas sa paglipas ng panahon, at madalas, natatagpuan natin ang kapayapaan at pag-ibig kapag inilalayo natin ang ating sarili mula sa ingay ng mundo. Ang maikling buhay ni Madeline ay sumasagisag kung paano pansamantala ang buhay sa mundo, ngunit ang tunay na pag-ibig ay nag-iiwan ng pangmatagalang marka, tulad ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Pinaalalahanan tayo na ang tunay na mahalaga ay hindi kung gaano katagal tayo nagmamahal, kundi kung gaano kalalim at kapuro tayo nagmamahal, kahit na nangangahulugan ito ng pagbitaw. Mga alingaw-ngaw ng paghanga. Kabanata 1, ang bundok, nilikha ni Franco Murillo. Espesyal na pasasalamat, Daisy, Latifa at Liana. 2025, Franco Murillo, lahat ng karapatan ay nakalaan.